laban sa abusive husband niya. Ngayon Yung ang pagkatapos... husband wait lang. Pagkatapos ng divorce. Yung husband Miss Norley, pagkatapos ng divorce. Immature yung husband niya in a womanizer, and then later on is nagkaroon ng sexual... Norley! Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At sa atin pong episode ngayon, isa na namang araw ng pag-aanalisa, paghihimay ng mga argumento ng isang diskusyon o debate. At sa ating episode ngayon, atin pong pag-uusapan ang divorce sa Pilipinas. At sa mga baguhan po sa atin pong channel, welcome po kayo. Tuloy po kayo sa atin pong palabas. At kung ikaw naman ay returning subscriber, maraming salamat as always dahil ikaw ay isa sa 68,000 halos 69,000 subscribers na po tayo sa Usap-Usap University. At kada 28 days, the new figure stands at 1.7 million na mga views every 28 days sa Usap-Usap University. Kaya maraming salamat po. Kung ikaw ay nanonood ngayon, isa ka doon sa 1.7 million views ng Usap-Usap University. Bago po tayo manood, konting background lang po. Ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT. Sa loob po ng 3 taon, ako rin po ay naging debater po sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international na public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinahantay natin? Let's watch this video now. Let's go! Hi schoolmates! Pagsasabatas ng diborsyo sa Pilipinas, dapat o hindi dapat? Noong Marso ng kasalukuyang taon ay inaprobahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas hinggil sa absolute divorce and dissolution of marriage sa Pilipinas. Sa ilalim ng naturang panukalang batas, mas pinabilis na ang proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal at mas mura na rin ang ibabayad ng mag-asawang maghihiwalay. Sa ngayon, tanging annulment pa lamang ang kinikilala sa Pilipinas, ngunit lubang mahal at mahabang proseso ang kinakailangan pagdaanan ng mag-asawa. Bagamat pasado na sa Kamara, ay kailangan din itong dumaan sa Senado. Pero ang ilang mga senador ay nais na lamang amyendahan ang annulment process sa bansa. Ayon din sa ilan, mas dapat bigyan ng pagkakataon ng mag-asawa na ayusin ang kanilang relasyon at higit na pahalagahan ang pamilya. Sa ngayon, ang Pilipinas at ang Vatican na lamang ang mga lugar sa buong mundo kung saan hindi pa itinuturing na legal ang diborsyo. E kayo mga schoolmates, dapat na nga bang isabatas sa Pilipinas ang diborsyo? Schoolmates, dapat nga bang ipatupad ang divorce dito sa Pilipinas? Sa buong mundo tayo na lamang at ang Vatican ang hindi pa nagpapatupad ng divorce. Kaya naman marami ang nagsasabi na dapat na nga ipatupad ito dito. Tama ka dyan, Trisha. Actually, dito sa Pilipinas, meron tayong annulment para sa mag-asawang gustong maghiwalay. Pero dahil na rin sa kamahalan at mahaba ang proseso nitong annulment na to, marami ang mga nagsasabi na hindi rin ito solusyon para wakasan ang mga pagsasamang hindi na maayos. Pero Trisha, ang tanong pa rin ng bayan, syempre, handa na nga ba ang Pilipinas para sa diborsyo? Kaya naman para simulan na natin ang ating debate, sino-sino nga ba ang mga schoolmates na makakasama natin ngayong gabi. Para sa ating unang grupo na naniniwalang dapat ipatupad ang divorce dito sa Pilipinas, let's all welcome Janine, Norley, and Jess. We are here to tackle and to address about legalizing divorce in the Philippines. And we are the government side advocating the legalization of divorce here in the Philippines. At atin namang kilalanin ang ikalawang grupo na naniniwalang hindi dapat ipatupad ang divorce dito sa Pilipinas. Kaya naman kilalanin natin sina Erica, Josh, and Tanya. Sa atin, hindi dapat pa ipapatupad ang diborsyo sa ating bansa. We have our strong arguments for that. First, our financial needs. Second, our idea of a family. And third is the importance of marriage. Kami ay naninindigan na dapat hindi ipatupad ang diborsyo sa ating bansa. Simula pa lamang yan pero mukhang magiging mainit na ang ating magiging talakayan ngayong gabi. At schoolmates, hindi lamang ang mga debaters natin ang pwedeng makailam sa ating issue ngayon. Kasama ko rin dito ang ating mga schoolmates dito sa Rizal High School! Mamaya may chance din magbigay ng kanilang opinyon at mga katanungan ang mga audience natin dito. Siyempre, pati na rin ang mga schoolmates nating nanunood sa kanilang mga bahay. Maaari ninyo rin pong makisali sa ating talakayan. I-like nyo lamang ang aming Facebook o Twitter page at schoolmates at magpadala lamang po kayo ng inyong mga opinyon dahil mamaya ilan sa inyong mga mensahe ang aming babasahin. Sa aming pagbabalik, sisimulan na natin ang mainit na diskusyon dito lang sa Schoolmate!
schoolmates, kanina nga ay narinig na natin ang opening statements ng dalawang team leaders. Siyempre tungkol to sa ating usapin kung kailangan nga ba magkaroon ng diborsyo dito sa Pilipinas. Ngayon naman, Jules, maririnig natin ang magkabilang punto mula sa iba't ibang mga team members. Kaya naman, simulan natin kay Norly. Meron tayo ngayong existing na annulment kung saan isang way of separation din to para sa mga mag-asawa. Yung divorce kasi is no different from it, except yung divorce ay mas madali, mas convenient. Kapag sinabi nating divorce, hindi naman ini-encourage na sa simpleng bagay ay maghiwalay na yung dalawang mag-asawa. Ini-encourage nito, actually ini-empower nito yung mga babae na kaya nilang maging independent sa sarili nila kahit nawala yung asawa nila. And then second, kailangan i-encourage din yung divorce sa Pilipinas kasi kapag dysfunctional na yung marriage or kapag hindi ka na masaya sa relasyon, nagiging toxic. At kapag nangyari yun, often, nagli-lead to sa abusive parents, authoritarian parent, and kapag nangyari yun, na Crime. sumusunod na dito yung lack of empathy, lack of love, lack of respect, destruction of personal possession, and mostly, Crime. yung mas worse is yung Crime. gagamiting instrumento yung mga bata para atakihin yung kabilang part. Hindi lang dyan, di ba? Violence against women would tell us yung sa ating batas na VAUSI na kinakailangan protektahan yung mga women dahil minsan yung pagsasama hindi na maganda at dahil natatali na yung mga spouse sa kanilang kanya-kanyang mga partners, minsan ito ay nagtudulot ng hindi magandang pagsasama at hindi na healthy na relationship. So, yung sinasabi na unconditional love ay nagiging conditional. Bakit conditional? Kasi nag-i-stay ka na lang for the sake na may matawag na buong pamilya. Thank you so much, Norly. Oy, maganda yung sinabi niya. Sabi niya na meron na raw na love na conditional love kapag na maghihiwalay. Kasi sabi niya itong divorce daw, Trisha, mas magiging madali at mas convenient at ayaw nila sa toxic na relasyon. Nakarelate. Okay, ano masabi mo dyan, Josh? Yung divorce, maaari siyang i-file in many reasons, such as abuse, sexual harassment, or the abandonment of the wife or the husband. Now, those are reasonable cases. Now, I can also file for a no-fault divorce, whereas I can file for irreconcilable differences, such as, hindi kami nagkakasundo dahil tamad ako gumawa ng gawaing bahay. Hindi kami nagkakasundo dahil hindi pareho ang personality namin. Hindi kami nagkakasundo dahil magkaiba ang pananaw namin sa pagdisiplina sa anak namin. Sa madaling salita, maaari kang hiwalayan ng asawa mo kapag sawa na siya sa'yo. Kapag ayaw niya na sa'yo. And on the other hand, it has been mentioned that in the Vatican and in the Philippines are the only countries that doesn't support the divorce system. Now, we are not here to appeal to our global audiences. We are good known point. for Wow. our Filipino values. Oh, wow. Intact values that we are known for. Actually, yun nakita natin na sinabi ni Josh kanina, pwede nga naman mag-file ng no-fault divorce which may be due to differences in personality sa mga mag-partners at pinanghahawakan nga din naman ng kanilang grupo ang Filipino values dahil they do not wish to appeal to the global audiences kundi sa kanilang mga kapwa Good Pilipino. point. That was a really nice point. Ang masasabi mo dyan, Jess? Base po sa Office of the Solicitor General, there are an average of 28 couples who wish for their marriage to be nullified or annulled. That was in 2012. So, mas malaking chance na mas tumaas na yung bilang ng mga taong nasa relasyon na gustong makawala sa isang kontrata na kanilang ginawa. Dahil yung marriage ay pagpasok din sa isang kontrata. Ngayon, sa kontrata na yon, dapat meron din tayong paraan kung paano tayo makakawala kung sakali na nagkaroon ng mga paglabag sa mga bagay na dapat ginagawa, mga responsibilidad, mga obligasyon ng dalawang mag-asawa. Ngayon naman, sa sinasabi niyo sa no-fault divorce, meron po ang dahilan po niya ay irreconcilable Differences. Ngayon po, bigyan natin kahulugan ayon sa batas sa House Bill number 7303 or the Divorce Bill. Ang sabi po doon, the irreconcilable differences refer to as an overriding conflict occurring to a married couple that are so pronounced and beyond repair that destroys the family and makes the relationship dysfunctional. Sinasabi po doon na hindi lang basta simpleng hindi pagkakaunawaan, simpleng pag-aaway lang ay pwede na pong mag-file o pwede na pong ma-approve yung kagustuhan ng mag-asawa na mag-divorce. Alright, thank you so much, Jess. Palakpakan natin si Jess.
Trisha, sinasabi ni Jess dito na tulad ng any other contracts, kasi marriage daw parang contract, so dapat daw dito may parang separation clause ka siguro, para may makakawala pa rin doon sa kontrata na yun. At sinabi niya rin, very important phrase yung sinabi niya, na merong mga conflicts na beyond repair. Wala na talagang mangyari. Totoo. Na-experience ba natin yan? Hindi ko alam, baka sa audience natin. Pero masasabi mo dyan, Tanya? Ang no-fault divorce, actually, pwede na isang party lang ang pumirma sa divorce. At pag ito'y sinubmit sa korte at pag inaprubahan, at ito ipaalam na lang sa partner niya na sila ay divorce na. So another factor na ang reason nila gusto lang makapaghiwalay ay ang abuse, which is one of the most common dun sa binigay mong figure na 28% ng mga nagpa-file for annulment. So actually, if ang divorce is only a short-term remedy for that. Pag naghiwalay lang kayo, hindi mo siya dineprive ng ability na mga abuso pa ng ibang tao at pwede rin sa sarili nyo. Merong isang undergraduate research paper provided by the University of Arizona na out of 1,000 respondents, 98% ito for the past 10 years after ng divorce sila, nakaka-experience pa rin ng coercion at emotional and physical abuse dun sa ex-partner nila. Then, yung sa proven this is a representation of what could happen. Imbis na i-divorce mo lang, you could appeal to the court of law, bring your partner to give proper justice for yourself in accordance to the law, RA 9262 or the Violence Against Women Act. Okay. Yep, Bausi. So ayun, nalaman natin kung ano yung punto ni Tanya na bukod nga daw sa 98% ng mga nagdi-divorce after a few years, nakaka-experience pa rin ng repetitive abuse. So, hindi, kumbaga sa kanila, hindi sagot ang pagdi-divorce na hindi na nga ba mauulit ang abuse na na-experience ng bawat partner. Kung kaya, unang parte pa lamang yan ng ating talakayan, ngayon naman ay malalaman natin ano nga ba ang pulso ng mga netizens sa ating schoolmate na si Sky! Thank you, Trisha. Hindi lamang ang mga schoolmates natin dito sa Rizal High School ang mayroong opinyon ukol sa ating topic kung dapat nga bang ipatupad ang divorce sa Pilipinas. Pati na rin ang ating mga netizens ay nagpadala ng kanilang mga komento. Ito nga, ang opinyon ay pinadala ni Michael Angela Rosalem. Para sa akin, dapat na walang divorce, dapat hindi siya illegalize dito sa Pilipinas kasi nawawala ng bisa yung pagiging sagrado ng kasal at yung basbas ng Panginoon sa kontrata at ang kontrata na sinabi ng simbahang Katoliko. Sinabi naman ni Van R. Terence Ronquillo, for me, divorce is bad if there are little kids involved in the situation. It rips family apart. But sometimes, divorce is necessary lalo na kung merong domestic abuse, cheating, etc. Sa mga nagpadala Napakagandang topic, napaka-controversial. Kaya siya controversial kasi kinakailangan nating intindihin yung quote-unquote traditional Filipino values of family. And obviously, ang paghihiwalay, ang pagkakaroon ng diborsyo ay against sa ating traditional na belief na kinakailangan magsama ang pamilya at hindi dapat buwagin ang pamilya. Pero ang simpleng katanungan ko dito, pag ang dalawang tao na nagmamahalan sa umpisa at sadly ay nawala na yung kanilang kagandahan ng kanilang relationship, na both of them ayaw na nilang magsama dahil hindi na nga ito nakapagdudulot pa ng maganda sa kanilang mental health, sa kanilang mga sarili, maybe naging physical na. So, ibig sabihin ba nito, iaalaw pa rin ng law at hahayaan pa rin ng law o tatalian pa rin tayo ng batas kahit na ang dalawang involved na party mismo ay ayaw nang magsama? Isa ito sa mga point of contention na dapat nating i-explore sa konsepto ng paghihiwalay. Komento sa ating Facebook account. Maraming salamat sa ating mga netizens. Patuloy lamang po kayong magpadala ng inyong mga komento at opinyon. Maaari rin po kayong magpahayag ng inyong opinyon at salubin sa pamamagitan ng pagboto sa ating social media accounts kung saan kayo papanig sa ating topic for tonight. Alright, maraming salamat sa Sky. Siyempre bukod dyan, schoolmates, mamaya meron din po tayong pipiliing best speaker mula po sa ating mga debaters at sila po ay pipiliin ng ating schoolmates dito sa Rizal High School at ng ating schoolmates staff. Ang criteria natin for judging ay makikita ninyo sa inyong mga screens ngayon. At sa aming pagbabalik, magpapatuloy pa ang isang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates! So, sa main points ng mga nagsasabi about sa pro-divorce, sinasabi nila, it should be faster, it should be cheaper. Yun ang isang main na punto ng kanilang Divorce Act ng 303 na sinasabi nga dito, absolute divorce and dissolution of marriage. Pero sinasabi naman ng other side na no, hindi natin kinakailangan ng divorce dahil kinakailangan nating i-place yung importance sa marriage, yung importansya ng kasal, importansya ng family first. At syempre, sinasabi din nila dito na pwede naman natin gawa ng paraan na i-improve ito. So, ang nakikita
nakikita ko na gagawin ng negative side dito is gawin nila yung stand ng Senado during this time. By the way, itong video na ito medyo matagal na po ito, siguro mga 8 or 7 years ago, ano po. But anyway, kung ako sa negative side, para hindi ako totally against sa idea ng pagpapahirap ng mga spouses na nasa loob ng marriage or ng holy matrimony, I think ang smart way dito na gagawin dapat ng opposition sa kanilang argumento is gagayahin nila yung pattern ng Senado na hindi aagri sa divorce, hindi aagri sa absolute divorce, pero i-fix natin ang konsepto ng annulment. Alright, welcome back to Schoolmates. At syempre, nandito pa rin tayo sa Rizal High School. Grabe. Trisha, kanina ang ganda ng mga points natin. Kamusta? Anong tingin mo? Well, sabi ng loyal team, sa kanila ay yung effects daw on children at kung ano nga naman daw ang Filipino values na pinanghahawakan ng ating loyal team. Ano nga ba masasabi ng iyong team? Ano nga ba team name niya? Ang Team Divorce Soria. Wow, witty! Sabi nila kanina na yung divorce daw, mas magiging mura to, mas madali at mas convenient. Kasi ayaw nga natin sa mga toxic na dysfunctional na mga relationships. Yan yung pinaka-buod nung sinabi nila sa debate kanina. Pero Trisha, nandito na tayo sa pinaka-exciting na part sa Schoolmates, itong free float. So basically, we'll be asking questions tapos hayaan namin kayo sumagot. Tapos papasok na lang kami pag nakita namin well-exhausted na yung points. Are you ready? Ang first question ay, mawawala nga ba ang pagiging sagrado ng kasal kung ipapatupad ang divorce? Yung Nice, pagiging sagrado nice. ng kasal is nakatatak sa utak ng mga Pilipino dahil nga more than 80 million, ayon sa PEW research in US, more than 80 million of the Filipinos are Catholics. And it is the Christianity that led us into believing that marriage is sacred and it should not be violated. It should not be dissolved. Kung pag-uusapan kasi yung religion dito, hindi magiging invalid or irrational yung debate. So, instead of talking about sacredness, we should talk about the religious morality. We should talk about the secular morality. Oh, wow! Very nice answer. Yes, that is the correct answer here. Ang galing. Kinakailangan mong i-distinguish, no? Sa atin po kasi sa youth, palagi po natin itong nasasabi. Ang isang marka po ng isang mahusay na debater is yung ability na mag-spot ng distinction. Ano yung pinagkakaiba? Paano mo hahatiin ang isang issue sa isang panig at sa isang panig at i-distinguish mo kung saan mag-a-apply at saan hindi mag-a-apply. Ang husay ng debater na to. Ngayon, sa secular morality, tinutukoy dito yung pagkasila or yung view ng isang pamilya sa kasal. Wait. So sinasabi mo na dahil sa Catholic tayo, yung sacred morality na pre-preserve. Pero hindi ba na kapag na-divorce ka na ng isang beses, Wait, pag I didn't say that because of Catholic Church, secular morality is being preserved. I've said that the Catholic Church gave us the religious morality, which is different from the secular morality. But the psychological statistics say that pag ikaw binigyan ng freedom sa divorce, more likely your next marriage or your next partner, mas mataas yung chances na nagdi-divorce ka. So yung paniniwala mo na iba, mas naniniwala ka na kaya ko tong hiwalayan pag ayaw ko na. Ngayon kasi, sinasabi natin, sige, i-define natin yung marriage o yung pamilya. Yung sanctity ng marriage, nakadepende siya kung dahil nga ang meaning o kahulugan ng isang pamilya is that dapat namumuhay kayo ng harmoniously. A family should be living harmoniously. Ngayon, kung namumuhay naman kayo ayon sa sanctity o namumuhay kayo ng maayos, bakit ba i-avail mo yon dahil sa simple misunderstanding? Ngayon, sinasabi mo lang naman na yung sa family nga, di ba, may mga bagay na may mga tao na minsan nag-a-avail agad sila ng divorce. But isn't divorce unconstitutional? Kasi according to the 1987 Constitution, the government protects, the provision provides that the government protects the sanctity of a family. Pero pag binigyan mo nito, kasi kasama to sa mga divorce provisions na yung sa post-fault divorce, no-fault divorce na kahit anong irreconcilable differences or kahit anong magaan na dahilan na ibigay at pag ito'y na-approve ng korte, pwede kayong maghiwalay. So, ano yung sense ng pamilya kung pwede at magagawa ng paraan na maghiwalay kayo over sa isang maliit na dahilan? So gusto ko lang i-mention po patungkol sa Constitution, hindi naman yan absolute, di ba? Kaya nga, meron tayong paraan ng pagbabago o pag-i-improve, pag-amyenda ng ating mga civil laws sa kadahilanan na talagang hindi yan, kumbaga, written
in stone. Pero in this instance, hindi na nag-a-apply yung konsepto ng yung pagpoprotect ng family kasi hindi nga absoluto yan. Meron nga tayong annulment ngayon, di ba? So it doesn't mean na pinoprotektahan tayo ng ating constitution, at least yung quote-unquote, yung sanctity of marriage and the family. Hindi ibig sabihin no, na hindi na pwedeng mabuwag yung dalawang nagsasama. So I think that's a very weak argument. I think one of the main problems here na dapat sana na nabigyan pa ng linaw doon sa first part natin, yung kanilang mga speeches, is dapat nasabi nila ng maigi, ano nga ba ang kaibahan ng absolute divorce kumpara sa isang sinasabi lang natin na annulment, kasi nga ang meron sa atin ngayon is annulment. Sana mas na-exhaust nila yung point doon ng difference para mas magets natin na kinakailangan nga natin ng absolute divorce. Ayun. Bigyan natin ng impormasyon yung taong bayan o yung mga nakikinig sa atin. Sa divorce, meron tayong mandatory 6-month cooling off stage or period na kung saan binibigyan kayo ng 6 na buwan para ayusin yung mga problema, i-consider yung mga dapat i-consider. Kasi yung mga problema na ina-address natin sa divorce, hindi naman talaga yung mga problema lang na talagang mabababaw yung dahilan. Kasi kung kung magdi-divorce lang kayo para sa isang mababaw na dahilan, isipin nyo na magiging impractical yon para sa mga Pilipino dahil syempre it involves money. Pangalawa, may mga situation kasi na kung saan isang kaso, General Register 126010, kung saan ang isang babae ay nag-file siya ng annulment laban sa abusive husband niya. Ngayon Yung na pagkatapos... Yung husband Ngayon niya... wait lang. Pagkatapos ng divorce. Yung husband Miss Norley, pagkatapos ng divorce. Miss Norley. Immature yung husband niya in a womanizer and then later on is nagkaroon ng sexual, nagkaroon ng transmitted diseases. Kaya ngayon, ang nangyari, nag-file ng annulment yung babae, but because kulang ang grounds ng annulment, hindi na pagbigyan yung grant niya. In the end, yung babae, nag-stay siya sa isang relationship kung saan siya na yung dehado. Okay, sige, nag-divorce na. Ngayon, paano yung consequences? Paano yung bata? According to the Wilbur and Frank Berner, it is a law firm. Pagkatapos ng divorce, 60% ng mga anak na babae at 35% ng mga anak na lalaki, mas prone silang mag-divorce uli. Ngayon, hindi ba mas malaking problema yon na yung mismong marriage, nasisira na lang lagi at masisira na lang yung lagi? So, isa pa, I would like to address Ms. Tanya's point earlier about divorce being unconstitutional. Now, let's just say, noong 1988, the 1988 Constitution, wala siyang sinasabi na bawal tayo mag-amyenda ng mga batas. Ngayon, sinabi sa Section 15 to 16 ng Divorce Bill o House Bill number 70OT, ang mga batas na salungat sa House Bill 70OT ay pwedeng baguhin, modify, para maging mas mabuti at mas applicable sa buhay ng mga Pilipino. Ayun na nga. According to the provision, pinapangalagaan ito yung sanctity ng marriage. Tapos ngayon, magpapropose kayo ng divorce bill? Ito kasi yan eh. Ito kasi yung hindi magets ng part nyo. Sinasabi nyo na pangalagaan natin yung essence ng marriage when in fact, kapag dysfunctional na yung family, hindi na talaga siya nag-work out. Naglilito sa mga problems like in a physical aspect, emotional aspect. First, sa physical aspect, magkakos siya ng higher risk of high blood pressure. And then, ang effect naman ito sa mental natin is nagkakaroon ng psychological distress sa mga tao. Thank you. Thank you, palapakan natin yung mother. Yeah! Good. Okay, level up tayo, Trisha. Level up tayo. Okay, next question. Ito, listen. Dahil mahal ang annulment, paano ang mga mahihirap na nais kumawala sa isang abused and irreparable marriage? Go! Dito papasok yung, meron tayong pinapatupad ngayon na pinapadala pa rin sa pamahalaan na tinatawag nating divorce bill. Divorce bill, it is filed for a woman who is trapped in a toxic and to abusive partner. This is way more simpler, easier, and more accessible so to those... So it's way more simpler and easier for a housewife. Isang housewife na walang sweldo. Isang housewife na hindi siya makakapag-pay ng custody para sa mga anak niya. Can you imagine, according to the Philippine Statistics Authority, ang average total number ng isang family ay 5 members. 3 doon yung anak. Sa tingin mo, kapag yung 3 mong anak pumunta sa'yo at housewife ka, mabibigyan mo ng custody dito mga anak mo? It's not way... I did not save it. Hindi to para sa mga housewife lang. Ang sinasabi dito is yung mga... Paano nga yung anak, di ba? Paano yung anak? Wait! Sige! Let's go back to family. Sabi nga namin, family means a living harmonies. May family ba kung walang anak? Masasabi mo ba bang pamilya kayo kung lagi kayo nag-aaway-away? Matatawag na lang kayong blood-related kapag lagi kayo And by the way, Josh, how do you divide sanctity anyway? Because I don't think
think you know what's the meaning of sanctity? For us, Wait. sanctity Answer of a our marriage, ang ibig sabihin nun, yun yung endgame ng relationship. Hindi lang kayo basta magjowa na kahit anong oras pwede kayo mag-break. What? Yes. Oo, problema nga siya sa mga bata na galing nga sa mga broken family. Yes, maraming nagiging depressed na bata dahil nga galing sila sa hiwalay na pamilya. But do you is what understand? more concerning? No, wait. What is Do you more understand? concerning? Do you think hindi problema sa bata? Yung araw-araw niya nakikita yung mga Akala nyo ba magulang. yung stress ng Araw-araw bata? nag-aaway? Doon lang sa time ng divorce. Hindi niya. Akala nyo ba? Do you Ganun think lang hindi kadali niya ma-adapt na-experience yung ng bata ganung na klase ng maghihiwalay pag-uugali? tayo? Parang ganun lang ba yun? Hindi nyo ba nare-realize na long-term ang effects hanggang pagtanda, hanggang sa magpapakasal uli yung bata. So ano ang magiging epekto kapag ang mag-asawa ay nagsasama na hindi na maganda ang kanilang relationship? Do you think that's also good for the children? Because ako, personally, I would say na kung ang pagsasama ay wala ng patutunguhan, nagsasakitan lamang ng damdamin, in the worst, physical pa, ay highly suggest na maghiwalay ang mag-asawa dahil hindi na tamang relationship yan at ang mga bata mismo ay naapektuhan. Ang mga bata din ay posibleng masaktan, di ba? Mismo. Just for your information, Miss Tanya, based from the researches that has been conducted, staying in a dysfunctional family has higher risk and higher effect to the children. It has a long-term effect to the children na pwede lang dalhin hanggang pagtanda nila. So kung bata pa lang, yung divorce is magiging hindi ibig sabihin na kasi ng divorce ka is wala na yung guidance ng family mo. Pero kung nandun pa rin yung guide ng family mo after the divorce, hindi imposible na yung mga bata ay magiging makaka-adjust pa rin sila sa bagong society na ginagalawan nila. Okay, thank you. It's not impossible. Okay, before that, hindi ko lang medyo gusto yung nangyayari sa debate na nagsasalita sila at the same time. Kasi sa isang formal po na debate, or at least sa isang structured debate, dapat talagang meron pa ring respeto, no, sa mga debaters. And you let the other person finish and then you interject. Pero hindi na rin to the point na magsasalita ka ng argumento mo while the other person is speaking. Parang kumbaga nangyayari, parang dinadrown out mo siya, no? Parang nilulunod mo siya sa boses mo. Yun ang ginagawa ng opposition, which is hindi ko gaanong type, ano po. Not impossible. Sinong lamang so far? Sinong lamang? Anong team? Halo. Nakita mo ba yan, Jules? Napatanggal na ng salamin si Janine. Oo nga eh. Kakasagot High ng mga blood tanong. Level up pa. Ayan, Taas tsaka pa natin. nagsabi na sila ng for your information. Tama Very yan. ano na no? Tamang impormasyon dapat. Tamang impormasyon lamang. Kung isa sa katuparan ng divorce, hindi na daw magsisilbing magandang ehemplo para sa mga kabataan ang mga magulang na nag-divorce. Ano ang masasabi ninyo dito? Go! Para sa amin, hindi totoo yung sinasabi na hindi na magiging magandang ehemplo yung mga magulang. Una sa lahat, kasi kahit nag-divorce yung mga magulang, depende pa rin sa kanila kung paano nila i-handle ng tama. After the divorce kasi, hindi naman ibig sabihin na kapag nag-divorce na, mawawala na ng say yung isang magulang sa buhay ng isang bata. Ibig sabihin nun, continuous pa rin yung ginagawa niyong support sa isang bata, hindi lang continuous pa rin yung ginagawa niyong support para sa bata. Hindi ibig sabihin na pag nag-divorce na kayo is mawawala na kayo ng karapatan para magbigay ng say sa kanya. Mawawala ng karapatan. Wait lang. Being open and vocal sa problem na meron ng pamilya ay maglilid sa bata para maging mas mature siya in the near future. So, Okay, before that, so ang okay naman to na kumbaga their assumption is on the typical and the usual na Filipino situation where ang husband and wife, they are staying together and then they have children. That's good because in general, ganun naman talaga ang purpose ng marriage, no, yung for procreation. Pero I think hindi lang nila na sa alang-alang din dito na may mga mag-asawa na not necessarily na may anak pero gusto nang maghiwalay, di ba? So dahil kasi sa ating kasalukuyang batas na nasabi na din nga kanina sa intro, actually mas matagal talaga ang proseso. In fact, kinakailangan mo pa ng talagang maghusay na abogado dahil po yung Office of the Solicitor General, yan yung mag-make sure na kapag may na-file na, for example, ng nullity of marriage, yung parte ng legal team ng Office of the Solicitor General, yung mga state solicitors natin, ang gagawin nila is i-make sure nila na walang collusion, walang kontsabahan sa pagitan ng dalawang panig. Kasi pag nahuli nila na merong kontsabahan, mangyayari niyan is hindi talaga mabibigyan ng grant yung pagde-declare ng isang marriage as null. Kasi nga stricto yung ating mga requirements para ipawalang bisa ang kasal sa Pilipinas. Yung meron sa atin dito legal separation.
separation, no? Ihiwalay yung dalawang nagsasama dahil sa irreconcilable na differences, for example. Siguro ang isa lasenggo, pero wala po kasi tayong pag-i-end ng madalian sa pagsasama. Yung legal separation, hindi ka pa rin po pwedeng mag-asawa. Yun po ang reality po ng ating batas. At isa yan sa mga natutunan ko sa aking pagiging isang intern actually. Ako yung kauna-unahang Mindanao State University law student na nag-intern sa Office of the Solicitor General noong 2013. So, ang usual dyan is yung Article 36, yung psychological incapacity. Yun yung palagi nirarason natin sa ating mga batas para makalusot, para magiging void yung iyong marriage at pwede kang ikasal uli. So, ganun po kasi ang kinakailangan na strict na requirements sa ating batas. Nasabi mo ba na hindi na dapat intindihin or bigyang impluwensya ng mga kabataan or ng mga anak ng mga magulang na yon na nag-annulled or nag-applied ng divorce para lang, ibig sabihin, simply because masasabi natin dito na kapag gano'n na sitwasyon, may chances na yung buhay or yung pamilya ng bata na yon maging divorce din, maghihiwalay din, Ang tanong ko diba? naman sa'yo, maganda ba yung magiging effect kapag nagstay yung bata sa isang dysfunctional family? Magiging maganda ba yung epekto sa kanya? Ehemplo ba Iyon! magsisilbi bang ehemplo yung mga magulang na naghihiwalay, yung sinusukuan nila yung sarili nilang pamilya? Bakit? Magiging magandang ehemplo din ba kung makikita mong araw-araw magbubugbugan sa harap ng mga ganito? Kasi Magandang ehemplo din ba yan? Miss Mike, ang pinag-usapan nandito yung pagiging magandang ehemplo. Yun na nga naghiwalay na nga yung magulang. So, ano iisipin ng bata? Okay lang to. Tapos pag lumaki siya, magiging isang siyang ehemplo na yung divorce ay isang bagay lang na okay lang. So, Okay, point lang no. I think dapat i-separate natin yung magiging implication nito sa mga bata in as much as we're focusing on the healthy and sustainable relationship. Kasi hindi naman assurance yun na kapag nagstay together ang isang husband and wife na ang kanilang anak ay walang chance in the future na makikipaghiwalay o magkakaroon ng dysfunctional na relationship. So sa aking palagay, para sa akin hindi siya maging dapat na number one consideration dahil nga walang absoluteness naman dito eh. It could be a good secondary discussion pero hindi dapat yun ang magiging main na factor in considering na dapat i-push ang divorce or not. according to a US-based psychologist who received his master's Kanina rin education sinabi ko degree. sa statistics Wait. sa study ko So, na yung 60%. A parent should practice the 3 R's if you don't want to have a aggressive effect or regressive effect of divorce to take effect on the child. Yung 3 R's na yun, routine, rituals, and reassurement. Kung ayaw mo may masamang epekto sa mga bata, dapat yun ang gawin ng mga magulang. Dahil nasa kanila pa din yung cause ng Meron mga ba? bata. Last? Meron ba? Okay na. So, wait lang. So, ayun nga, yung sinabi ko kanina. Wait lang po, ayun lang. So, sinabi ko kanina sa Wilkinson and Finkbeiner na ini-emphasize ko lang 60% ng mga anak na babae at 35% ng mga anak na lalaki, kapag sila ay na-expose sa divorce, sila rin ay What's magiging the basis ganon. of your research? According sa Wilkinson and Finkbeiner, isa siyang law firm. Isa na siyang law firm, Okay, Yun. maraming salamat. Palakpakan natin mga debaters natin. Ayan! Trisha, ang gagalingan ng mga students Ang sa Rizal gagaling. High School. Palakpakan niyo mga debaters Yan. nyo. Woo! Husay. Good Ayan, job. napakarami natin yung mga points na magagandang narinig. Kaya naman siyempre sa pagbabalik natin, papakinggan naman natin kung ano ang pulso ng audience natin dito sa Rizal High School. Lahat ng yan sa pagbabalik ng School Day! Welcome back, schoolmates! Grabe! Dahil lumalagablab ang talakayan natin dito tungkol kung dapat bang ipasa na ang divorce sa Pilipinas. Kaya naman, alam ko ang ating mga schoolmates dito sa Rizal High School, sila rin ay may mga tanong at mga opinion na gusto nilang i-voice out. Kaya naman, sino dito ang may mga katanungan? Dami! Sino ulit? Sino may katanungan dito sa Rizal High School? Sige, pipili ako. Gusto ko nakapikit ako. Tuturo ako, ha? Sino nandun? Ayan, ikaw ate, may katanungan ka ba? Ate, pakilala ka muna para sa ating mga schoolmates. Hello, I'm Patricia Santos from UMS. Hello, UMS! Yes! Yes, humanista, yes. Okay, ate, kanino mo gustong i-address yung katanungan mo? Sa mga konpo. Okay. So, hindi naman ng mag-asawa ay naghihiwalay dahil mababaw lang yung dahilan. May mabigat na dahilan niya. So, ang tanong ko sa inyo, ipagpipilitan mo pa ba ang relasyon nyo bilang mag-asawa kung ito ay may lamat na? Oops! Ate. So, as
stated dun sa argument na I presented dun una, pag mabigat yung kasalanan, kasi abuse na yun nangyari, bakit mo bibigyan ng divorce? Nandun pa rin yung freedom niya, gawin to sa iba o gawin nga rin uli sa iyo as proven by statistics presented by an undergraduate research paper. So, mas maganda nga na ito, idalhin mo na sa korte mismo. Dito, meron naman tayong batas, yung sa Violence Against Women Act, na pwede na ipakulong yung asawa mo or yung dati mong supposed partner para sa mga abuse na ginawa sa iyo or sa iyong mga anak. Salamat ate ha. Salamat sa iyong tatanong. Sino pa yung may tanong? But that is against their main point of protecting the family, ano? Kung yan ang pinupush nila na, sige, mag-file ka ng case, medyo, idealistic yun. The reality is, napakamahal po ng legal process po sa Pilipinas at kinakailangan mo pang malaking salapi actually. Sa totoo lamang po sa pag-file ng isang case na it would take a long time, ilang appearance pa yan sa ating mga korte, at wala pang assurance na mananalo ka o hindi. And then, ultimately, makukulong yung isang spouse mo, paano yung suporta sa mga bata? Di ba? So, medyo masalimot yan. No, wait lang, iikot ako ulit, tuturo ako ha. Nasa Rizal High School pa ba ako? Ikaw ate, pakilala ka? I'm Paula Ansenyadosa po from STEM C grade 11. Welcome ate sa schoolmates ngayon. Kanino mo gustong i-address yung katanungan? Sa against part. Dami yung tanong, lagot kayo. Joke lang. So yan, ang tanong ko po is, what if against na siya sa human rights? Paano pag halimbawa, yung marriage na pinagpatuloy nyo pa dahil hindi nyo pinayagan yung divorce is mag-cause dun sa mga anak? Oo, pero meron siyang factor na mabuti na ipagpatuloy yun kasi may chance na maging maayos pa yung pamilya. Pero what if mas lalong lumala yung pagsasamahan ng magulang na maging cause nun is sa anak yung bagsak? What if yun yung mangyari? Itutuloy nyo pa ba yung marriage na hindi na talaga dapat ituloy? So, ang point namin is, ang divorce is only a band-aid solution. So, short-term remedy lang siya. Ang point namin, pag naging abusive na, pag masyado na, bakit mo i-divorce? Pag bibigyan mo siya ng kalayan, gawin pa rin to sa iba, o balikan ka at gawin to sa iyo. Ang magandang solusyon dito, dalhin mo na sa korte. May mga batas tayo, nagproprotekta sa karapatan ng mga babae at ng kanilang mga anak. Salamat! I think yung hindi din nila dito gaanong na-address, no? Hindi lamang sa kung ano yung psychological, physical, mental na effect. Hindi nila na-touch up on the issue of remarrying. Kasi sa totoo lamang po, marami po ang naghihiwalay dahil gusto nilang magkaroon ng next na spouse, no? They felt na yung kanilang current na relationship is not a successful one, so gusto nilang makabawi sa second relationship, di ba? Or gusto nilang magkaroon lang ng isang second relationship. Or, better yet, ayaw na nilang magkaroon ng relationship. Ang issue kasi dito, kailangan nating i-confront yung issue na sa Pilipinas, napaka-strict nga ng requirements natin para magkaroon ng declaration of nullity sa ating mga kasal. Yun ang reality at sinusolusyonan yan ng isang absolute divorce dahil pinapabilis, pinapasimplify yung mga requirements para madaling ma-end nga yung relationship o para madaling ma-end yung pagsasama na hindi na maganda ang kinahantungan. Ate, ngayon sino pa yung may tanong dito? Ikaw, dahil nasa harapan na kita, dito ka na. Ate, hulaan ko pangalan mo. Mariel? Tama po yan. Okay. So hello, I'm Mariel po from STEM. So, for me po kasi, we should not copycat with the countries who approve divorce. So kasi, though, yung first or third country man po yan, alam natin na nagkakaproblema din po sila sa family kapag nagde-divorce. So, kung may divorce tayo, why not think of a law that will help Filipinos be more educated upon entering marriage so they will not seek for divorce or separation? But that's a totally different thing. Granted na yan na yung mga civil societies natin would help out, would train, but that's a really good idea, and it's a really good point. Maybe pwede natin sabihin na ang ating ideya sa pagkakaroon ng pamilya ay hindi masyadong na-emphasize sa ating mga lipunan. Totoo yun. At saka sa totoo lang, nagkakasanga-sanga na hindi lamang yan sa family planning, reproductive health, yung mga bagay na ito ay kulang sa edukasyon ang karamihan. O isama mo na din dyan, family financial matters, financial management sa isang pamilya. Ay nako, ang dami nating dapat na matutunan sa pagsasama. That is stated in our divorce bill. It only encompasses those marriages which are
irremediably failed, irreparable. We are not talking about idealistic situation. We are talking about the reality of dysfunctional marriages. Now, if we can think of a law that would alter this divorce, that instead of choosing divorce, we can choose this law, then why is it that no other country think of that law? In fact, when in fact that they are more advanced than us, so they could conduct a more technical or research, a more empirical research about that case. Salamat, Ate Mariel. Satisfied ka naman siguro doon. Sino pa? Dito naman tayo, dito. Sino may tanong? Ikaw, Ate. What's your name? So, I'm Mary Rose Benigno and I came from grade 11 STEM B. My question is for this team. How can you say that those children who has parents na divorce are more likely na ganun din sila paglaki nila? Well, in fact, hindi mo kayang i-conclude kung ano mangyayari sa hinaharap. Good point. Yun yung sinasabi ko kanina. Hindi naman absolute yan. Kumbaga, that's a very minor consideration at least. While it is true na apektado yung mga bata, pero ang numero uno talaga dapat dati na tinan dito ay ang epekto nito sa actual na kontrata ng marriage. Kasi marriage is a contract actually according sa ating civil law. I think it's a bit logical in our side. Kasi nung mga bata pa tayo, kung ano yung nakikita natin sa mga magulang natin, yun yung kinoconsider natin as tama. Kung bakit tayo gumagamit ng kutsara tinidor para kumain, o kaya kung bakit tayo naliligo tuwing umaga. Yun yung, I think, yung mga bagay na yun, yun yung mga kinoconsider namin as pagiging role model ng mga magulang, na kapag ginaya sila ng mga anak nila, I think it's logical na gagayahin nila yun dahil mga parents nila sila. So, additional to that, dahil nga bata ka, ang ehemplo mo or the people that you look up to are your parents. So, when you see or you witness your parents going through divorce, they'll have to explain that they have to separate on due to many reasons. So, as a kid, you will believe that your marriage doesn't mean a lot for you. Kasi kung kaya naman nila maghiwalay pala, nag-away sila, para sa'yo hindi ba ako mahalaga para magstay kayo longer? Kasi ikaw, bata kayo. So, even statistics show na on case studies na ang mga children of divorce, 60% higher for women and 35% higher for men na they go through divorce also. Ayan, maraming salamat sa ating mga debaters na walang katakot-takot na sumagot dito sa ating mga audience sa kanilang mga katanungan. Maraming salamat sa ating matatapang din na audience. Grabe ngayon, lalong lumalagablab ang ating diskusyon kung dapat nga bang ipatupad ang divorce sa Pilipinas. Kaya, stay with us dito sa Schoolmates! Sobrang gagaling talaga, kakaiba yung potential ng mga senior high school ng Rizal High School. Congratulations sa mga debaters, palakpakan nyo sila. Ang gagaling nila dito sa harapan ninyo. Okay, ngayon naman puntahan natin si Sky. Go ahead. Thank you, Jules and Trisha. Dahil marami tayong natutunan sa debate nito, kasama ko mula sa audience, si Percy. Ikaw, Percy, high blood ka pa rin ba? Anong natutunan mo dito sa debate natin ngayon? Actually, it was very satisfying to watch them do the debate because well elaborated po yung mga points nila. For the pro po, nakita ko po kung paano nila na-elaborate ang process na i-enforce sa divorce bill, while doon naman po sa team ng against or the con, nakita ko naman po kung paano din nila ini-impose yung values na meron ng mga Filipinos. But for me, to summarize what I learned, I would say that I'm very much convinced with the pro side because to tell you about the divorce bill, it's a process. So hindi natin siya kagad yung cases na makikita sa divorce, dumadaan po siya sa proseso at talaga pong hinihimay-himay nito yung sitwasyon na meron ng isang pamilya para po mabigyan ng solusyon, lalo na ang mga naaabuso. Thank you so much! Pero syempre dito sa Schoolmates, hindi namin sinasabi kung ano ang tama at mali. Basically, pinapalawak lang natin yung perspectives ninyo tungkol sa issue na pinag-uusapan natin. At syempre, bukod dyan, hindi magiging maganda ang ating naging debate ngayon kung hindi dahil sa ating mga mahuhusay na debaters tonight. Kaya naman, guys, palakpakan naman natin sila. Yes, tama ka dyan. Lahat naman ay nagpakita ng outstanding performance. Pero sino nga ba ang napili nating Schoolmates para maging best speaker? Sino?
Sino ang best speaker? Sa positive side, yung babaeng maliit, si Noriel ba yun? Noriel? And then sa negative side, si Josh. Dahil si Josh ay nagpakita ng composure. Mabilis din yung kanyang reaction sa responses niya. Tingnan natin kung sinong best speaker. Sino sa tingin nyo? Sino? Anong name? Alright, kaya ito na. Dahil sa kanyang ipinamalas na husay at galing sa pakikipagdebate at pag-argumento at rebuttals na nagpabilib sa ating lahat, siya po ay nakakuha ng 97 na score. 97. Palakpakan natin siya, guys. Our best speaker for tonight is... Congratulations, Josh Arden Lim! Josh! Yes! Very proud of my team. Charot. May t-shirt ka rin. Anong tawag mo nun? Team Loyal. Okay lang yan. Team Divorce. Sorry. Okay, anong masasabi mo? Ikaw ang best speaker. Ang ina-expect po talaga yung sa pro side eh. Pero thank you po. Ayun. Thank you din. Thank you kay Josh. Proud talaga. Congratulations, Josh, at sa lahat ng ating mga debaters para sa napakagandang debate na nangyari dito sa Rizal High School. Samantala, patuloy lamang kayong bumoto sa team na nais nyo pong panigan dyan po sa ating social media accounts at Schoolmates at PTVPH on Facebook. Schoolmates, bago po tayo magtapos, panoorin naman po natin ang isang napaka-special na Alright, so dyan po nagtatapos mga ka-Youthy ang kanila pong episode ng Schoolmates. Ito po ay isang programa na para sa akin ay napakaganda dahil meron po mga debate at ang ginagawa po nila, pumupunta po sila sa iba't ibang mga paaralan at yung mga students po ng naturang paaralan ay magbibigay ng kanilang mga opinion sa isang debate form. And sa atin nga pong topic ngayon, divorce, dapat nga ba o hindi sa Pilipinas? I have to say, kung i-weigh ko yung argumento lang po ng dalawang panig, nakita ko yung strength ng speakers ng negative side. Mas naging combative yung opposition side para sa akin. Mas may experience sila, lalo na si Josh. Napakahusay ng composure ni Josh sa kanyang pinakita sa debate na ito na kalmado siya. He was able to respond very well. Although it could have been better if na-highlight pa ng pro-divorce yung side nila kung bakit kinakailang sundin natin yung absolute divorce. So, feeling ko lang medyo kulang lang sila sa pagpapaliwanag pa, pero napakaganda ng kanilang free-flowing na discussion kanina. Syempre po mga ka-Youthy, hindi ko na masasabi lahat ng mga punto na naobserbahan ko sa debate dahil nandun na yun sa kalagitnaan ng aking pag-interrupt po ng ating pong video. Pero in general, gusto ko lang po i-leave na point dito. Tama lang ba na huwag kayong ipaghiwalay ng batas? Ang batas ang tumatali sa inyo kahit na ang dalawang partido, ang dalawang quote-unquote mag-asawa ay hindi na dapat pa na magsama at ayaw na nilang magsama o wala nang ikakabuti pa ang kanilang pagsasama. Lahat na ng bansa ay may divorce, tayo na lamang ang wala. At saka ang Vatican City is of course yan yung lugar ng mga papa. Syempre walang significant na population doon na mag-asawa kasi nga. But the point is, merong lohika kung bakit sa buong mundo, kahit ng pagiging stricto pa sa lahat ng mga Katoliko ng mga bansa ay actually merong divorce. Take note, sa Sharia law, ito po yung batas po ng mga Muslim, meron din po silang divorce. So, yan po ang isa sa mga hindi ko mawari kung bakit sa ating lipunan napakahirap at parang we take pride in the idea of keeping marriages. While it is good, ideally, lahat nagsasama ay fruitful ang relationship. That's not the reality. Marami po ang mga failed marriage at marami mga nagsasama na hindi na successful. Marami mga nagsasama na lang just for the sake of the kids. Well, I cannot blame them. Pero ako personally, mas gugustuhin ko na kapag ang relasyon ang isa sa mga partido ay hindi na magandang ginagawa, nananakit na physically. Hindi lang yung spouse ang sinasaktan physically, mentally, emotionally. At hindi lang yan, pati mga bata pa naapektuhan. Worst, physical. So, would you say na dapat pa rin bang i-maintain? Is there a sanctity of marriage there? Kaya, ang ganda rin doon nung tinanong kanina ng positive side, how would you define sanctity of marriage? So sa atin pong mga ka-Youthy dyan, anak ko, nang init naman po ng diskusyon na ito, ano pong masasabi ninyo? Sa palagay ninyo, dapat bang padaliin? Dapat bang pasimplihan ang mga requirements para pagbuwagin ang dalawang mag-asawa? O sa palagay ninyo, sapat na ang ating batas na annulment sa Pilipinas? Okay na kayo sa proseso ng paghihiwalay dito sa bansang Pilipinas? So comment down below lang po mga ka-Youthy. At marami pa po tayong mga schoolmates po na mga debate, high school, university debates po, fini-feature po natin sa Usap-Usap University. Kaya hanggang sa muli po, if you like these kinds of contents, please click subscribe mga ka-Youthy. And also you can click this video here at okay din yung video na ito. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.